Nakit o ginawa ng tao. So, natural po yan. Okay, so orientation po muna bago tayo mag-dito. Okay, so magandang hapon po sa inyo. Welcome to Kalinawan Cave. Ako po yung tour guide nyo, Daisy po. So first and second chamber yung papasok po natin. So first layer, malawak ang area, maluwag. At may mga skylight po kayo makikita o liwanag. So simula pa lang makakakita na kaya different kind of optical illusion, rock formation, yung mga format ng bato. So kayo po yung gagawa ng format. Tulad na mukhang nandito. Ito yung kanyang mata, ilaw at bibig. So, lahat po ito ay combine ko na ng second layer. So, yung second layer natin narrow area at ito yung part na natawag ng zero visibility. So, ang ilaw natin ng ating pagliliwanag. So, hindi yung historical background ko na kalinawan. Hindi mamaya pa na ikakuha sa inyo after ng first layer. Okay. So, picture ko na sa ito. Bats na panit. So, ang nakikita ng panit here, ito pinatawag ng flip. So, pag-aakis ng panit yung nilawan, nilawan tayo yung mga insekta. At pag nakakita kayo ng mga pino pa dyan sa mga turin yan, mga favors ko yung tawag. So, sila yung mga ingredients. Genius na sila. So, ang cave po is na-open sa public in 1980s. So, may start po yung mga shooting ng mga panahon na yun. So, mga Pandasera, tulad ng mga Cassandra, Malawin Banda sa Vener, Enteca Bisate, Jezebel, Spirit Warrior, Antibidonuli, Ogani, Provinciano, Darla, Tarzan, at marami po po. Then, sa international naman natin, Super Plywood Operation from Gulf to Japan. So, tingin po kayo sa entrance sa pinasukan natin na hindi na po natin babalikan. So, rock formation, maka po siya ng side view. So, depende po sa inyong imagination na makikita yung formation ng bato. Pwede nyo ito. So, the best fertilizer in the Philippines, guano. Green fertilizer po yun. Opo, yun po yung mga fertilizer. Okay na po? Opo. Okay, ma'am sir, ito naman yung tinatawag namin column. So, parang poste sa loob ng cave. Pero ang tawag po ito is column. So, ang column ay binubuo po ng dalawang parte. Ito yung tinatawag yung stalactite at stalagmite. So, pag sinabi natin stalactite, yung last letter C ng stalag means ceiling. Yung stalagmite, yung last letter G ng stalag means ground. So, ceiling and ground para hindi kayo malito. So, bawat utak ng tubig ng stalactite, nagpo-form po siya ng 1 meter. 1 centimeter, ganoon din naman yung stalagmite sa ground. So, 1 centimeter po ang itinataas nila at ibinababa. So, ang 1 cm po, umaabot po siya ng 190,000 years bago mag-form ng isang klase ng rock formation. Kaya lang po, napasin yung cave is dry cave, may tendency umaabot po siya ng million at thousand years bago mag-combine. So, ito na po yung naging lalabasan, nag-combine, nag-connect, nag-collide, nagsama hanggang sa naging column. Kaya tinatawag na may forever. Sana. Na-picture niyo po? Opo. So, tinawag po namin grotto or mini altar ang part na to because of the rock formation ng stalagmite na parang babae o si Maria na nakaluhod. Yan, rock formation. And then, kasama siyang T-Rex or dinosaur. Yan.
Mga tinatawag namin curtain formation o mga hugis cortina. So, sila po ay nagsisimula mula sa dahil ng tubig na umaagos sa mga cave wall. So, nag-start po sila sa mga helictite at pag tumagal, kakapal lalaki hanggang sa mga hugis cortina o curtain formation. So, ayan po yung mga part na bawal hawakan. Kasi po tayo na o acidic. So, yung nakikita niyo pong pinang. So, ang tawag po dyan ay mga crystallized powder. So, mga minerals po dyan na calcite or calcium na meron tayo sa ating katawan pero mas mataas yung acid ng tao. Kaya pag hinawakan natin sila, may tendency mamatay at matindi na formation. Sabi nga po, tao ang dahilan na pagkasimula. Kaya pwede nyo siya picturean, videohan. Kung gustong halikan, flying kiss nila. Bawal hawakan. At kung gustong dilaan, bigat nila. So, second chamber, medyo magdadakok tayo ng bahagya sa entrance. After po ng entrance, watch out, watch your head. Always listen and fasten message po para hindi din masaktan. At pagkakayahan po, bahala ko yung saktan. Ayan po. So, ito po yung pagkakaiba ng first layer sa second layer. So, paalala po sa second chamber, lagi niyo po obserbahan yung taas. Kasi yung kadalasan na kailangan natin umiwas. So, way po natin is tonsil or ngalangala. So, yung stalactite, nag-form po siya na parang isang tonsil o ngalangala. So, ibig sabihin, we're going to esophagus ng kuweba. Watch out. So, ito po yung continuous flowing yung stalactite. Yan. Para siyang balls. Yes po. Yan. Then, pag may tubig, yun, ito na yung stalagmite niya. Na-develop na. Parang gulaman. So, nung araw po, ang ginagawa nilang inumin sa loob ng kuweba, yung mga patak ng tubig. Kasi nung araw yung the best mineral water na pwedeng inumin. Kaya lang sa panahon ngayon, bawal ng inumin kasi umiiwas tayo sa sakit na leptospirosis. So, namatay na ulit ito. Pangalawa na namatay ito. Nakabulol yung sa doon. Binatil niya na. Uminom po ng ano? Hindi. Ano po? Nakatulog. Binatil yun. Natulog yun, nakabreak. Pinagat yung itlog ng luga. Ano po? Yun. Pinamatay yung fly. So, yung ko lang tayo maglusot. After nyo ko, tayo na ulit. Yung namang isang namatay na babae, kaya namatay yun. Yung mga ginagamit na pag-baso, plato, hinangat-ngat, tapos yung mga kukukuun na, yung mga gantong hinangat din. Yun ang pinamatay na baga ang katawan. Daga din po yung ano? Yes. Yun, leptospirosis din. Okay, mag-start tuloy tayo. Kaliwa at kanan. Kanan bahagi po, spelunking crawling. So, as in the bapula dyan. So, mga 15 to 20 minutes crawl, gabang. Kaya lang po, hindi na possible pasukin. So, pinabawal na po natin na. Kasi maraming insect and animal na pwede mag-disturb. Kaya, gawin na lang siya. So, tayo po ngayon ay mga ngaliwa. Side sa gusto niyo. Mga ngaliwa. Okay, lalagyan yung ngaliwa. Ito na po ang pusong bato. Yan, may puso, may suso. Ito naman yung ibang kulay naman po yung yellowish. Sa bandang po natin yung mga ceiling, ingat lang po tayo yung kasi ang bato ay masangit magmahal. Kung hindi kayo mumukulan, siguro ay ingat lang yung kulang. At kaliwa.
Ito po, asa po na po ang sumalik dito, isa ang nabuhay. Joke lang. So, lahat sila dumugo. Kasi yung iba, nawawala na yung pakikinig. Busy na sa paligid. Dahil may nag-usabi. Pagharap. Ano po ang dahil sa nangyayari? So, ito naman po yung maliit na column. So, stalagmite, stalactite. So, although namatay na siya, so, nawala lang sa kanya yung mga minerals na kumikinang. Pero sabi nga po, kahit patay ng isang bato dito, labas at loob ng cave, ito po ay mga pure limestone. So, ibig sabihin, buhay sila. So, malaki. Pinimala habang pinawasak ng taong cave para napipigilan yung paglaki ng mga bato. So, dahil nga patay na siya, so, nakatawa, hindi na nag-formation siya. Tawag sa kanya ngayon, pinagtagpo, pero hindi na gana, hindi nag-work out. Nakakanulit. Udo. Magtataka-taka di ang mukha po. So, next way natin, duck walk. Paalala po, nakayuko tayo, kaya bawal umutot. Lower. So, ito yung exit ng yata. Ah, dyan po. Ito yung tagpuan. Sana all. Yung tagpuan. Ito para siyang para. Sige mo, lapit ko yung para makapili. Dito. Parang nabukal lang siya sa baba. Basta lumabas na lang po siya dito. Kasi sa baba. Okay, ma'am sir, next din natin ay sexy and macho way. Pag sumarit kayo sa butas, hindi ba kayo sexy or macho? Pasas na kayo, ang daan po natin ngayon ay judgmental. So, last way na po natin sa second layer ay sexy walk. Sexy walk. Sexy walk. Mas. Oh, Ay, sakit yan. namatay na. Basta ganyan na sakit. Okay po, so magawa ako mag-explore sa bagong part. So, patay muna tayo ang ilaw. Zero visibility. Okay po, rock formation tayo. So, abandoned condominium of insect bath or fruit bath. So, bakit nga ba nagkaroon ganun yung butas-butas ng ceiling? So, ang mga paniki po, acidic din ang katawan. So, yung mga portion na malalalim kung saan matagal ang stay ang mga paniki, habang nagpupong o lumalaki yung bato, naiiwan sila hanggang sa nagugis forma ng bell hole. Yan, syempre, kasama yung stretch marks ng bato, hindi ba nakaw? Okay, kung saan po siya lumalalim eh, no? Yes po. Kasi kung magabahaan po, yung mga nadapuan ng mga paniki, parang naiiwan na hindi siya nagpo-form. Okay? Sa mga pinagdapuan, nakatanim po yung mga black-black.
Okay, so, pakilala ko po yung tambal. Walang iba kundi si B1 at B2 na lagi magkasama. The Jumbo Bananas at Pajamas. Si B1, pwede mo rin Dynamite or Candida. May meat siya, pero si B2, baka naman ang hiska. Bawal na take out. Basta kayo dyan. Pero kung may bata, sabi yun. Sabi yun. So, yan po yung tambal. So, picture po tayo. Bago tayo mag-exit cake. Okay, so tayo mag-exit. So, para lang po, ka-exit po, may mga part na kasi rin ito. And then, sa exit, saka, dito po tayo magtaga ng picture. Diba?